Good morning, Canada, and of course mabuhay ang lahat ng Pilipinang inaabot po ng ating talakayan. Ngayong umaga, ito po yung Kabayan Mondatol. At syempre, sana bago tayo mag-umpisa, hihingi lang sana akong pabor. Isang like, share, and of course, subscribe sa ating pong YouTube channel. Well, ngayong umaga po, siyempre, after pagkatapos nating maglakad ng isang oras mahigit sa ating regular exercise, gusto ko lang pong talakayin yung napanood ko kagabi kaninang umaga tungkol po sa ginagawang investigasyon nata ng local government dito sa Bamban Mayor Alice Leal Guo. Ayan. Tapos pong ayan, napanood na, naglabas na siya ng mga picture na kasama si Presidente Bongbong Marcos. After the President, sinabi sa media na, of course, kilala niya yung mga politiko sa Tarlac for so many years. Hindi niya kilala itong Bamban na mayor na si Alice Leal Guo. O siyempre, i-debunk yan. May mga picture. Ang akin namang kontensyon dito, hindi naman lahat na nagpapapicture sa'yo as a public official. Nga, presidente. Kilala ka ng presidente. Of course, marami yung ganun gagawa ng paraan para makapagpapicture sa isang mataas na may katungkulan sa gobyerno. Pero hindi naman kayo kilala nun. Sasampalan ko na lang nung kapanahunan ni Prime Minister Harper. Kami, media, talagang tinatawag kami para sa press conference. Pero marami pong nagpapapicture, hindi naman niya kilala. Ayun, yun na nga. Nung kumakampanya itong Prime Minister natin, si Justin Trudeau, tinawag kami media, ng aking mga kaibigang MP at saka MPP ng Richmond Hill. Sumama yung commander ko. Nagpa-picture siya kay Prime Minister to be noon na si Justin Trudeau. Hindi naman siya kilala. Kaya nasasabi namin na kilala siya kilala namin si Trudeau. Definite yun, hindi naman kami kilala. Ako kilala probably ng PRO niya dahil nasa media. Misis ko, hindi naman niya kilala. Pero pareha silang nakangiti. Ganon sinasabi ko kung sa Pilipinas, lalong ganon. Iba yung may connection kay, lalo sa presidente. Picture, ika na. Ako may picture ako kay Presidente Ramon Magsaysay nung bininyagan ako. Kilala ako noon dahil kilala niya yung tatay ko. Pagdating ng araw, kilala pa ba ako nun? Di na. Ganun din yun kay Presidente Marcos. Yung tatay, Ferdinand Edelin Marcos. Technical advisor nun yung tatay ko, kaya kilala niya at marami silang litrato. Itong si Mayor Alice Leal Guo, nakapagpa-picture kay Bongbong Marcos. Inauguration daw nung, sa Clark airport. Ika nga definite yun, di naman siya kilala nun siguro sabi, picture with the president. Kaya nga nasabi nga ni Bongbong Marcos, I know almost all the politicians, all politicians from Tarlac. Hindi niya kilala Alice Leal Guo. Tapos titirahin niya yung mga DDS yung mga kritiko ni Bongbong. May picture kayo tapos hindi mo kilala? I-deny? Pwede namang i-deny. Hindi nga lahat ng nagpapapicture sa'yo kilala mo. Nakakatawa talaga itong mga kritiko ni President Bongbong Marcos. Yun naman po, di niya justify ko lang yung hindi ko naman pwedeng i-justify, hindi man ako kilala ni Presidente. Ang kilala ko, yung mga PR ng mga senator like si Lilian Baquiren, PR staff yan ni Senator Amy Marcos, ika nga natin. Mga kilala tayo niyan sapagkat veterano na tayong mga journalist.
sa Pilipinas at saka dito nga sa Toronto until na isara ko yung dyaryo kong The Philippine Courier nung pumasok na yung COVID noong 2020. Kaya hanggang ngayon di pa nabubuksan yun. Sabi nga ni Maring Ruby tsaka nila pare, yung mga kumpare ko, buksan uli natin. Saka na lang siguro. Malaking gastos, dami kong utang eh. Pero mababayaran lahat yan. And besides, I'm writing for Philippine Asia News Today. Yung dyari pong pag-aari ng ating Utol Ray Portales at Maring Seli Portalesa ng Surrey sa Vancouver sa BC. Twice ako nagsusulat dyan. 2 beses sa buwan yan. Kinsenas katapusan. Doon mababasa nyo po yung artikulong Datol Order. Lumabas na naman niya. Always on page 8 nilalagay ni paring report ni Maring Seli. At any rate, balikan natin ito. Ako, suggestion ko lang. Kapag ganyan, hindi ba dapat sinususpindi, iniimbestigahan? Iniimbestigahan ng local government, pwedeng magsuspindi ata local government or ombudsman. Hindi ko na masyadong alam mga batas dyan sa suspension ng sitting public servant eh. Pero saka naman nakakita ang habla sa kanya member or rather investor siya ng Pogo sa Bamban. At alam nyo ba, nagulat ako yung mga pinakita pong property niyan. Ang gagara nung kanyang mga sasakyan. Million piso halaga nun. Nako, ng Dragon Marine Sendang. Saan kumukuha ng pera yun? Piggery business, embroidery business, nakapagpatayo ng ganong kalaking negosyo, kundi paniraid siguro ng mga NB at saka ng PAWAC Presidential, paano ba yun? Anti-organized crime. PAWAC yata yun. Nakita, ang daming mga illegal activities doon. May mga nahuli pang mga illegal Chinese. Ang dami, libo. At saka may mga Pilipinong, ano ba yan? Mainit po ngayon dito sa Greater Toronto area. Nasa Richmond Hill area po ako. Mainit ngayon, 18 degrees. Kaya sabi nga natin yun, tinatanong, am I leaving na raw? Sabi ko, hindi pa. Nagbablog pa ako special parking po at yung aking kinatitirikan ngayon. May special parking permit po ako from the Department of Transportation dito. At sabi nga natin, suspindihin mo na yan yung Bamban na Tarlac Mayor. Definite yan. Hindi po kilala ni Bongbong Marcos yan o ni Aimee Marcos. May lumalabas pa nga, magkasama sila sa mga picture. Talaga you could have your picture or your photo with the president or senator or governor or congressman kahit hindi ka kilala o kilala mo, just to have souvenir photos with them. Pwede yun. Kapag birahin ng mga kritiko si Bongbong Marcos for having a picture or a photo with Bamban na mayor, yung controversial, sabi ko nga sa column ko ngayon dun sa PANT, kaya sa dyaryo po sa Vancouver, alien ba yan? Sapagkat nung tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros, saan siya pinanganak, ba't wala siyang record sa eskwelahan, hindi niya masagot, di maalala. Kabata ka kung nagka-dimension ito. 37 years old. At saka ang katakataka ron, nung kumakampanya siya, nanay doon niya Pilipina, ang tatay doon niya Chinese. Lumalabas sa mga investigasyon, siya mismo ay Chinese-American. Paano siya naging Pilipino? At saka late registration, syadong late, 17 years. 2, 3 hanggang 5 years siguro, believable. Pero in 17 years, just for the purpose of having certified public or rather document nga yung birth certificate registration kahit late. 17 years, imbestigahan na yan.
tingin ko yan hindi Pilipino yan. Bata ka magaling magtagalog, ba't yung iba magaling umingles, hindi naman pinanganak sa Canada, hindi naman Amerikano. Ganun lang yun. Madaling pag-aralan ng isang lengguwahe kung talagang ititrain ka. Well, ito po yung kaibigan mo, Datol. At sana naman, please share and subscribe. Paki-like na rin po sa ating YouTube channel at mapapanood nyo po ito sa ating Facebook page. Well, ito, magandang tanghali po sa inyo lahat. Again, mabuhay ang Pilipino anywhere in the world na inaabot po ng Datol Order. Maraming salamat po.